Ang Phoenix Suns mas lalong nagpataas ng asking price para kay Kevin Durant trade dahil plano ng mga to makakuha ng mataas na first round draft pick sa 2025, pati na rin ang isa sa promising young player na nakikita ng mga analyst na masyadong nagmamatigas ang Suns ngayon para lang makakuha ng mas matinding pundasyon sa roster nila kapalit nitong si KD at para lang makuha syempre yung pabor sa kanila sa trade na to. Sa report kasi pinipilit makuha ng Suns ang second pick o si Stephen Castle dito sa San Antonio Spurs, kaya hindi rin natuloy ang trade deal na to dahil ang plano ng Spurs ay isang long-term rebuilding sa paligid ni Victor Wembanyama. Hindi nila gusto isakripisyo si Castle o ang number 2 pick nila. Si KD naman nare-report na desired na mapunta at maglaro sa San Antonio Spurs, pero maliit ang urgency ng Spurs at hindi sila agresibo kumpara sa ibang teams tulad ng Rockets at Heat. Yan yung pinaka-agresibong team ngayon sa trade nitong si KD. Ang Minnesota Timberwolves kasi una pa lang nag-alok na sa Suns ng isang trade offer na kinakaugnayan nila Rudy Gobert, Donte DiVincenzo at number 17 pick at isa sa kanilang guard tulad ni Rob Dillingham o Terrence Shannon Jr. Pero inisnab lang yan ng Suns at hindi nagpakita ng interest yung mga to sa trade offer na yan ng Timberwolves. Isa sa mga top preferred destination ni Durant kasama ang Rockets. Mahirap para sa Heat na isama sila Bam Adebayo o Tyler Hero, kasama rin dyan sa option itong si Kelly Oubre para sa trade package na hinihingi ng Suns dito, kaya kailangan ng Heat na magsakripisyo at magbigay ng mas maraming first round picks kung desidido na talaga ang mga to na makuha si KD bago ang trade deadline. Pero bago yan mga pare ko, ihihingin ko lang muna ng sandali ang oras mo para mag-follow, mag-subscribe sa aking channel at huwag mong kalimutang pindutin ang notification bell para maging updated ka sa mga video ko pang ilalabas. Ang Houston Rockets naman ang malakas sa positioning na to dahil hawak nila ang number 10 pick sa taong ito at iba pang future first rounders. Nag-offer sila dyan ng Jalen Green kasama ang number 10 pick, pero sa report walang balak ang mga to na isama sa trade sila Jabari Smith Jr., Tari Eason at Red Shepherd. Nakikita ng Houston bago ang trade deadline na bababa ang asking price ni Durant. Nangyari yan sa una mga pare ko, na bargain pa nga itong si KD, pero nag-iba ang ihip ng hangin dahil ngayon mas tinaasan ng Suns ang asking price dyan. Dahil na rin sa dami ngayon na nagpapakita at nagpapataas ng interest sa trade nitong si KD. And kung isa ka sa teams na interesado talagang magsasakripisyo ka kung gusto mo talaga na maging isang contender team o kahit champion contender pa sa susunod na season, kakailanganin mo talaga ang isang Kevin Durant. Pero nakikita kasi na pwede pang mapilitan ang Suns na ibaba ang asking nitong si KD kung bababa rin ang interest at leverage nila, at mapilitan sila dyan kung bago matapos ang trade deadline wala pa rin silang nakukuwang trade deal. Dahil kahit itong si KD ngayon nare-report na wala na rin talagang balak na maglaro sa Suns para sa susunod na season. At sinabi ni Shams na malinaw na sa Phoenix Suns kung magkano ang gusto nilang makuha para kay KD at alam nilang hindi sila matatalo sa trade na to. At tinawag pa nga ni Shams na game of chicken ang sitwasyon ngayon para dito kay KD. Parang nagiging kompetisyon nga raw yung trade na to para kay KD. Parehong teams na gustong mag-jump in muna, pero pareho silang nag-aabang kung sino ang unang susuko sa trade na to. May pressure na ang usapan ay ma-finalize bago mag-drop. Ayon kay Shams, ang mga teams tulad ng Houston Rockets, Miami Heat at Minnesota Timberwolves sobrang lapit na sa trade na yan para kay KD. Kaya lang kailangan ng isa o dalawang partikular na player o draft picks para makumpleto ang deal na to. 3 koponan ang nakapokus at sadyang pinunto niya na ang usapan ng Suns nakakonsentrate sa 3 team lang na to ng Miami Heat, Houston Rockets at Timberwolves.